Amen. Amen. Sinabi ng Roma, maminamahal, ang pagkatawag sa atin ay hindi inababago, unrevocable. Pag ikaw ay tinawag bilang mga awit, unrevocable yan. Hindi na pwedeng baguhin yan. Kaya sabi, ang bawat isa sa inyo ay manatili ayon sa pagkatawag sa Kanya. Once na bumaba ka, once na ikaw, maminamahal, ay bumaba ang iyong paglilingkod mo sa Diyos. Sabi, naglilingkod ka na ng paurong. Kaya nga, isa sa sekreto, bakit nagtatagumpay ang mga Kristiyano being steadfast? Dapat ang paglilingkod tuloy-tuloy. Minsan madadapa, pero tumayo. Dahil ang mga Kristiyano, 7 beses babagsak, 7 beses itinatayo ng mahal na Panginoon. Marami akong kilalang mga kasama namin, mga workers, ng mga dating kasama namin sa pastoral house. Nung umalis bilang mga workers, naging worse ang buhay. Gusto man nilang makadalo, maminamahal, hindi na makadalo. Busy na. Busy na sa hanap buhay. Busy na sa mga material na bagay. Hindi nila alam, maminamahal, yan ay nasa Biblia. Nasa Revelation chapter 2, verse 5. Pag iniwan mo ang iyong unang pag-ibig, sabi, tatanggalin ng Diyos ang iyong kandelero. The candlestick, the opportunity of service, magiging busy ka na, magiging abala ka na, magtataka ka, hectic na schedule mo, hindi ka na makadalo. Yung busy, ibig sabihin niyan, being under Satan's yoke. Mapapasa ilalim ka na ng pamatok ni Satanas. Akala mo blessing. Tuloy-tuloy ang trabaho from Monday to Sunday. Yung pala, sinuka ka na ng Diyos dahil hindi ka mainit, hindi ka malamig. Malahininga ka. Sino ang lugi? Akala mo, ang successful life ay dahil sa material, nakabili ka ng sasakyan, nakapagpatayo ka ng malaking bahay, meron ka negosyo, pero pag hindi ka na naglilingkod sa Diyos, mga minamalbali, wala yan. Hindi mananatili sa iyan. Yan ay katulad lang ng panaginip. Walang bagay na mananatili dito sa mundo, mga minamahal na hindi maglalaho. Sabi ng banal na kasulatan, ang mga bagay na nakikita ay pansamantala, ngunit ang mga bagay na hindi nakikita ay magpakailanman. Kung ang pagpapala mo ay bunga ng iyong mainit na paglilingkod sa Diyos, magpasalamat ka, nakasumpo ka ng biyaya sa paningin ng mahal na Panginoon. Yan ay consolation mo lang yan, hindi yan gantimpala. Consolation mo lang yan, ang gantimpala mo nasa langit. Amen? Kaya nga, pag pinagpapala ka, dapat mas mahalin mo lagi. Lagi mong tandaan, mas mahalin mo yung nagbibigay ng pagpapala, hindi yung pagpapalang binigay niya. Yun ang kamangmangan sa mga mananampalataya eh. Pag pinagpala sila ng mga bagay, na mga material dito sa mundo, imbis na mahalin nila yung nagbigay, ang Diyos na nagbigay ng lahat, mamahalin yung binigay. Kalilimutan yung nagbigay. Nakapokus ang isip sa negosyo, sa trabaho, sa pag-aaral. Hindi naman masama yan, maminamahal, pero wag nating gawing priority. Pwede nating gawing inspirasyon ang paglilingkod sa Diyos sa iyong pag-aaral. Pwede mong gawing inspirasyon, maminamahal, ang paglilingkod mo sa Diyos sa iyong pagninegosyo. Dahil pag ginawa mong inspirasyon ang mahal na Panginoon sa pagninegosyo mo, sa pagtitinda mo, sa pagtatrabaho mo o pag-aaral mo, lalo kang magiging successful. Dahil sabi ng Biblia, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Be steadfast, unmovable. Sumagana ka sa paglilingkod sa Diyos. Kaya kapag bumaba ka, halimbawa, choir member ka, bumaba ka, o worker ka, manggagawa ka, lumabas ka, ikaw na ang magiging pinakamiserableng tao sa balat ng lupa. Makamtan mo man lahat ng material dito sa mundo. Yumaman ka man, maging summa cum laude ka man, lahat ng parangal makamtan mo dito sa sanlibutan. Pero ikaw po ang pinaka kamalas-malasan sa lahat ng malas. Bakit?
mga minamahal, sinayang mo ang higit na pinaka-importante sa buhay mo, ang kaligtasan at ang buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Mamamatay at mamamatay tayo, talagang uuwi tayo doon sa kabila. Buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos o kaya doon po sa kapamakan sa impyerno. Kaya nga ang unang sekreto, be steadfast. Tuloy-tuloy, kahit madapa, bumangon ka. Ang pagkatawag sa atin ay unrevocable, tinawag kang anak ng Diyos. Bumalik ka sa paglilingkod sa Diyos. Tinawag ka bilang manggagawa, bumalik ka sa pagiging manggagawa. Tinawag ka bilang mga awit, bumalik ka sa pagiging mga awit dahil pag ikaw ay hindi bumalik, ang tawag sa iyo ng Diyos ay masamang tao. Naglingkod ka ng paurong, sabi ni Jeremias 7:24, kindly idagdag natin. Dito po sa Jeremias Kapitulo 7, talatang 24. Ngunit hindi nila dininig o ikiniling man ang kanilang pakinig, kundi nagsilakad sa kanilang sariling mga payo at sa pagmamatigas ang kanilang masamang puso ay nagsiyaong paurong at hindi pasulong. Amen. Amen.